Ang pagdating ng sundalo ni Benjamin ay lubos na gumulat kay Kurapika dahil pinatay lang naman nito ang isa sa mga natitirang katulong ni Uito. At ngayon, sa pag-review natin ng Chapter 364 or Episode 25 ng Dark Continent series, sa wakas ay masasaksihan na natin kung paano nga ba nila haharapin ang bantaan na ito at ano kaya ang susunod na gagawin ng iba pang mga prinsipe, mga kaibigan. Well, isa na namang maaksyong chapter ang ating matutunghayan ngayon sa bidyong ito. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Speculation. Sa pagpakatuloy ng nakaraang chapter, matapos bitawan ni Vincent si Sendra, ang katulong ni Uito, itinutok naman nito ang kanyang baril kay Kurapika. Agad na pumasok sa isipan ni Kurapika na ang taong ito ay isa sa mga personal na sundalo ng First Prince at kabilang din sa Royal Army. Kaya't nasabi niya sa sarili na kahit gaano pa ka-obvious ang kasinungalingang ikakatha nito, siguradong paniniwalaan pa rin ng iba. At kung sakaling mapatay nila si Vincent in the name of self-defense, malamang ay sila pa ang ikukulong. Dito na nagsimulang magplano si Kurapika. Iniisip niya na kung sila ni Bill ay mamamatay, ang matitira na lamang ay ang Reyna Uito, si Prince Wobble at ang isa pang natitirang katulong. Ngunit ayon sa kanyang pagsusuri, papatayin daw ni Vincent ang Reyna, pati na rin ang prinsipe at katulong. Pagkatapos ay gagawa ito ng kwento na ang katulong daw ang pumatay at kalaunan ay nagpakamatay rin. Ito ang nakikita niyang pinakamalaking posibilidad na gagawin ni Vincent. Kaya naman, dito na itinaas ni Kurapika ang kanyang dalawang kamay habang si Vincent ay patuloy pa rin nakatutok ang baril. Ilang sandali pa ay inalis na rin ni Vincent ang pagtututok at sinabing, maganda ang naging choice ni Kurapika. Tinanong pa niya ito kung siya nga ba ang tao sa likod ng nangyaring emergency call. Sumagot si Kurapika ng, oo, siya nga iyon, at idinagdag pa niya na marami ngayong nagbabalak na patayin si Prince Wobble. Sa mga motibong iyon, malinaw para sa kanya na si Vincent ang pinakamapanganib sa ngayon. Sa puntong iyon ay nagpakita si Vincent ng pagka-offend sa sinabi ni Kurapika dahil ayon sa kanya ay pumunta lang naman siya upang makipag-cooperate at tulungan silang maresolba ang problema. Sa niting mapanukso pa niyang tanong ay sinabi niya kay Kurapika, ayaw mo bang makipag-cooperate? Ngunit sa isipan ni Vincent, malinaw na kung makikipag-cooperate si Kurapika, buhay sila. Nag-init naman si Kurapika at minura si Vincent sa kanyang isipan. Dito na siya nagpaliwanag na ang kanilang pangako sa Reyna ay kahit anong mangyari, ipagtatanggol nila si Queen Uito at si Prince Wobble. Nang masabi niya ito, makikita si Uito na takot at si Prince Wobble naman ay umiiyak ng husto. Habang tinatanggal ni Kurapika ang kanyang contact lenses, ipinaliwanag niya na iyon ang dahilan kung bakit sila naroroon, para protektahan ang Reyna at ang prinsipe. Makikita si Uito na naghahanda sa posibleng mangyari at dito na itanong ni Kurapika si Uito, Prince Wobble at Reyna Uito, may tiwala po ba kayo sa akin? Pagkasabi nito, biglang huminahon si Wobble mula sa kanyang pag-iyak. Itinoon ng prinsipe ang kanyang tingin kay Kurapika, bagay na iginagulat ni Uito. At tila ba sa simpeng tinginan, parang nakikipag-communicate si Wobble kay Kurapika, isang malinaw na sinyales ng tiwala ng prinsipe sa kanya. Kaya dito na rin sumagot si Uito at sinabing, oo, kahit anong mangyari, may tiwala ako sa'yo. Pagkatapos niyon agad na ginamit ni Kurapika ang kanyang kadena sa kanyang index finger at itinusok ito sa braso ni Uito, bagay na ikinagulat nito. Ilang sandali pa ay biglang lumitaw na ang device na naka-attach ngayon sa kaliwang tenga ni Uito. Ang reaksyon na ito ng Reyna ay iginagulat din ng mga taong nasa loob ng silid. Habang nakatautok si Kurapika, biglang lumitaw ang stealth dolphin sa tabi ni Uito at nagsabing, Reyna Uito, nakikipag-usap ako ngayon sa iyo ng direkta sa iyong isipan. Ipinaliwanag niya na sa ngayon ay konektado silang dalawa dahil sa ability ni Kurapika at ang authorization sa paggamit ng ability na Little Eye na naka-add sa kanya ay itatransfer na ni Kurapika kay Uito. Dagdag pa niya, mananatili raw ang kanilang koneksyon hanggang sa tanggapin ito ng Reyna at malinaw na si Kurapika ay nasa kanilang panig. Samantala, habang nakamasid si Vincent, biglang may napansin siya. Nawala raw sa kanyang harapan ng isa sa mga guards na kasama ni Kurapika kanina.
Yun pala ay sinamantala ni Bill ang pagka-distract ni Vincent. Binalot niya ang kanyang katawan ng aura at mabilis na umabante patungo kay Vincent habang nakaangat ang isang braso. Dito na siya binaril ni Vincent ng 4 na beses, ngunit ang mga bala ay hindi tumagos. Sinalo ito ng aura ni Bill. Patuloy na nagpapaputok si Vincent, ngunit patuloy ding sumusunggod si Bill at makikita na ang mga bala ay hindi pa rin nakakapenetrate sa kanyang braso. Dito na napagtanto ni Vincent na binabalot ni Bill ng Nenwall ang kanyang vital parts gamit ang kanyang aura. Dahil palapit na si Bill at hindi na niya mapigilan gamit ang baril, ginamit ni Vincent ang kanyang ability na tinawag na Empty Air Fist Air Blow at sinalubong si Bill. Ngunit ang atake na iyon ay hindi natuloy. Hindi ito nag-activate, bagay na iginatagri ang dalawa. Sa isipan ni Vincent, nagulat siya, bakit ayaw gumana ang aking ability? Sa puntong iyon ay napansin ni Vincent na may nakakabit na kadena sa kanyang hita. Galing ito kay Kurapika at habang nagtataka pa siya, makikita na sinisipsip ng kadena ang kanyang aura. Ayon naman sa isipan ni Kurapika, inactivate niya ang Stealth Dolphin gamit ang Emperor Time at dahil doon, nagawa niyang matransfer ang naabsorb na ability sa iba. Kaya naman, nang maabsorb na niya ang ability ni Vincent, hindi na nito na-activate pa ang kanyang Empty Air Fist Air Blow. Sa sandaling iyon ay nagpatuloy si Bill sa kanyang pagsugod at na-takedown niya si Vincent. Habang pinipin down niya ito, agad namang itinutok ni Kurapika ang kamay nito upang mabitawan ng baril. Dito na diretso sinabi ni Kurapika kay Vincent na ipapakulong nila ito dahil sa attempted assassination laban sa Prince Wobel. Natanong naman ni Vincent, "Ano? Anong sabi mo? Ikaw ang umatake sa akin matapos mong binaliwala ang aking mga warnings. Bilang Royal Guard, nandito ako para protektahan ng prinsipe at ang reyna." Ngunit nagulat siya nang nagsalita si Queen Uito. Ayon sa kanya ay ang totoong balak ni Vincent ay mamatay ng inosente, ang kawawang si Sandra, at siya rin ang nagbabalak na patayin sila. Kaya naman sinabi ni Queen Uito na iyon ang kanyang itetestify laban kay Vincent. Salitang ikinainis naman ni Vincent. Kaya sinabihan agad ni Kurapika si Uito na huwag na magbahala dahil gamit ang kanyang ability ay mapipilitang i-reveal o i-confess ni Vincent ang lahat, lalo na king ipapaaresto na nila ito. Ngunit matapos sabihin ni Kurapika, biglang may lumunok ni Vincent. Ilang sandali pa ay nag-iba ang kanyang muka at nagsimula siyang mahirapang huminga. Napasigaw pa nga si Bill na amang problema. Sagot naman ni Kurapika, lason. Isang suicide pill ang itinago ni Vincent sa likod ng kanyang ngipin. Kaya sabi ni Uito na dapat ay ipaduran nila yung pill na yun. Ngunit sagot ni Kurapika, huli na. Handa na talaga si Vincent na magpakamatay. Kaya kailangan na nating kontakin ng military. Natanong naman ni Bill na, gusto mo bang ibigay sa army? Paano naman ang confession nito? Sagot ni Kurapika, oo. Alam kong masama ang nangyari dahil uminom ng lason si Vincent. Ngunit ang kasong ito ay hindi basta-basta lang lalulutas ng maliit na korte dito sa barko. Kahit gaano pa ka-concentrate si Vincent, hindi ito sapat. Bukod pa rito, ikinokonsidera ko rin ang panganib na lumabas ang reyna at ang prinsipe para lang humarap sa korte. Sobrang delikado ang simpleng paglabas sa quarters. At kung ang First Prince mismo ay naghihintay at nag-o-offer lang ng galaw, bakit hindi rin natin gawin ng ganoon? Maghihintay tayo. Maya-maya ay tinuro ni Kurapika ang katawan ni Vincent na patuloy nang naaapektuhan ng lason. Inilipat muna nila ito. Matapos iyon makikita naman si Balsamilco at Prince Benjamin na nakikinig pala kay Kurapika gamit ang transmission device na nakakabit kay Vincent. Ngunit biglang naputol ang koneksyon dahil nagtsurap ang device. Dito na nagsalita si Balsamilco. Ayon sa kanya ay ang mga hunter ang tunay na problema dahil nagawa nilang pigilan si Vincent sa loob lamang ng ilang segundo matapos niyang ipaputok ang baril. Nasabi rin ni Benjamin na kung under normal conditions ay mahirap paniwalaan na ganoon lang kadali pinigilan si Vincent. Kaya ang araw itong makipagnaban kahit marami ang kaharap. Dagdag pa ni Benjamin, isa sa mga hunter ang kumuha ng ability ni Vincent kaya't napilitan siyang gumait na lang ng baril. At base sa manarinig nila, isa rin daw sa mga hunter na iyon ay may kakayahang piliting ang isang tao na mag-confess. Sagot naman ni Balsamilco ay maaari rin nakabaliktaran ng nangyari. Posibleng nagdalawang isip lang si Vincent na gamitin ang kanyang nen kaya't siya nagdesisyon na magpaputok muna ng baril. Isang maling hakbang na nagresulta sa kanyang pagkatalo. Kaya sasabihin niya daw sa iba pa nilang kasamahan na sa susunod ay maging direkta na sa paggamit ng kanilang mga abilities. Paliwanag pa ni Balsamilco, ang ability ng kalaban ay hindi tugma.
Ang isang manipulator kadalasan gumagamit ng verbal command pero wala silang narinig kanina at si Vincent pa nga ay nagawan pang magpagaling at sa huli ay nalaso ng kanyang sarili. Kaya't natanong ni Benjamin na ibig mong sabihin nagbabluff lang talaga ang mga hunter na iyon? Ginawa lang nilang parang drama ang lahat dahil alam nilang minomonitor sila gamit ang transmission device? Kaya sa eksenang ito lumalabas din na parang nagdadrama lang talaga sina Kurapika. Sagot naman ni Balsamico na oo, maaari raw talaga. Pero pwede rin naman daw na hindi nagsisinungaling ang dalawang iyon tungkol sa sinabi nilang mapipilitan nilang ipakonfess si Vincent. Dagdag pa niya, kung sinadya raw ng mga hunter na iparinig sa kanila kung ano ang ability na meron sila, then nagme-make sense ang exchange of words na ginawa nila sa parteng iyon. At kung sinadya nilang papaniwalain sila na isa sa kanila ay manipulator, kailangan daw nilang mag-ingat sa dalawang iyon. Dahil pinili raw ni Vincent na magpakamatay na lang, dapat din daw i-consider na may valid reason talaga kung bakit ginawa niya ito. Kasi ang dalawang card ay unexpectedly napaka-loyal sa Reyna at mayroon pang nakakainis at problematic na ability. Matapos masabi ni Balsamico, napangiti si Benjamin at sinabing interesting daw talaga ang dalawang hunter na iyon. Pagkatapos nito, pinatawag niya ang kanyang bagong guard na ipapadala kina Prince Wobble, si Bobby Mayna. Sinabihan niya itong si Bobby Mayna na siya raw ang ipapalit kay Vincent sapagkat may pagbabago sa kanilang misyon. At ang misyon daw na ito ay isa sa pinaka-importanteng misyon na hindi pwedeng mabigo at dapat ay ibigay niya ang kanyang buhay para rito. Sumagot naman si Bobby Mayna na masusunod po. Pagkatapos niyon, balik tayo kina Kurapika. Dito ay nag-iisip siya sa kanyang isipan tungkol kay Prince Marayam. Napansin niya na palagi raw nitong daladala ang kanyang alagang hamster saan man ito pumunta. Kung sakali raw sa susunod na banquet o dinner party ay gamitin nila ito, mainam na ability ang hamster para sa pang-imbak at pang-espionahe laban sa ibang prinsipe. Ang pinaka-ideal daw na hayop na kontrolin ay langaw o lamok dahil nakakalipad ito kahit saan at halos hindi namamalayan. Kaya't kapag nakita ang reyna ng langaw o lamok, bigyan lamang daw ng order ang dolphin at ito na ang bahala sa lahat pati na sa pagtama sa target. Maya-maya, nagsalita ang dolphin. Kung gusto mo, Kurapika, i-load mo rin dito sa akin ang ability na nakuha mo kay Vincent kanina para malaman natin ang detalye at magamit natin ito. At the same time, magiging available ulit ang steel chain para makakuha ka pa ng bagong ability. Pero bago pa man sumagot si Kurapika, napaisip muna siya. Kung ila-lockdown niya ang ability ni Vincent sa Dolphin, malalaman niya talaga kung ano ito at magagamit ng isang beses. Pero kung sakali raw na ang ability ng iyon ay nangangailangan ng mahirap na kondisyon para ma-activate, magiging pabigat lang ito sa kanya at mapipilitan pa siyang ma-maintain ng Emperor Time. Kaya't sinabi muna niya sa Dolphin na hindi pa niya ito ipapasok. Pagkatapos, agad niyang inutusan ng lahat na maghiwa-hiwalay at i-search ang buong silid upang masigurado ang kaligtasan ng kanilang quarters. Sinabihan din niya si Shimanomao na sagutin ang tawag na pumapasok. Habang nagbibigay ng utos si Kurapika, napaisip siya na ang kanyang kamatayan ay mas nalalapit na pala. Sapagkat ang rules ng kanyang Emperor Time ay umiikot kada segundo na naka-activate ito. Grabe! Ito pala ang limitation ng Emperor Time na kinakalculate ni Kurapika kanina. At para magamit ang hamster ni Marayam, kailangan pa nilang maghintay ng 1 linggo, in which ay kailangan pa niyang i-activate ang kanyang Emperor Time para mapanatili ang dolphin dito sa Reyna, which means kung ang 24 hours na sinabi ni Kurapika na pag-a-activate ng Emperor Time ay equivalent sa kanyang 10 years of lifespan, ang 1 week pala mga kaibigan na pag-a-activate ng Emperor Time ay equivalent pala sa 70 years. Kaya nga nasabi ni Kurapika kanina na napaka-unrealistic daw talaga mga kaibigan na parabang magtatagal pa siya ng 1 linggo habang constantly naka-activate pa rin ang kanyang Emperor Time. Which means ay posible talagang mamatay si Kurapika kung ganyan katagal na naka-activate pa rin ang kanyang Emperor Time. Matapos niyan ay dito naman nagsalita si Shimanomao na ang tawag raw ngayon mga kaibigan sa telepono na ito ay kay Kurapika. Natanong naman ni Kurapika na sino raw ang tumatawag, sagot naman ni Shimanomao na actually 3 raw ang tumatawag ngayon. Ang first prince na si Benjamin, ang third prince na si Zhanglei, at ang fifth prince na si Topepa. Sana ngayon ay si Benjamin, pero kung ngayon daw kasi ay kung hindi nila sasagutin ang tawag ng isa, ay masasamain daw talaga ng prinsipe ang hindi sagutin sa kanila. Nasagot naman ni Kurapika na tama raw si Oito Kito na hindi raw talaga nilang pwedeng i-deny sa ibang prinsipe na hindi nila sinagot ang sa kanila kasi iisipin ng mga ito na nagsabuatan sila sa prinsipe na kanilang unang sinagot. Nadagdag pa ng Reyna na kung puputulin naman daw ng prinsipe ang linya habang pinapa-analyze ito ni Kurapika, ay masasabi niya na ang pagputol ng linya ay isa ng deklarasyon ng gera. Mga salitang nagpakaba naman sa kanilang lahat. Maya-maya pa habang nag-iisip pa sila dito ay bigla namang may tumunog.
At ang tumunog mga kaibigan ay isang doorbell. Sabagkat dumating na pala sa labas ang guard na pinadala ni Benjamin, which is etong si Bobby Mayna na ngayong naghihintay na sa labas. So grabe, napaka-intense at nakakakaba talaga ng kanilang sitwasyon ngayon na hindi lang tawag ng tatlong prinsipe ang kailangan nilang i-handle, which is napaka-crucial ng tawag niyan mga kaibigan para sa kanilang survival, kundi sa worst possible timing pa ay dumating rin dito ang guard ng first prince na si Benjamin na kanilang i-deal. Mga kaibigan, kaya paano kaya nila i-handle ang sitwasyon na ito? Well, malalaman natin yan sa susunod na chapter na kung saan ay masasaksihan natin isang napaka-intense na eksena ng ating bida at ng iba pang mga prinsipe. Dito muna tayo magtatapos na video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang video, can I get a like, comment at subscribe na rin for more video like this. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.